Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na daw with evidence. Una nating pag-uusapan ngayong gabing ito, itong bomb threat daw di umano sa Office of the Vice President. Naku, bakit? Para saan yan? Bakit magkaroon ng ganyan? Sa Office of the Vice President ba talaga? Ano nangyari para pauwiin si VP Sara or para ipagmumukha sa mga tao na ang Office of the Vice President ay mga iresponsable? Yun ba ang gusto nilang ipamukha sa tao? Binulabog ng isang bomb threat ang Office of the Vice President. Ayon sa OVP, nagdulot ito ng biglaang pagkaantala sa kanilang mga operasyon nitong hapon ng Lunes, Marso 24. Kaagad namang inilikas ang kanilang mga tauhan sa isang ligtas na lugar sa Robinson Cybergate Plaza sa Mandaluyong City matapos makatanggap ng ang isang kawani ng text message na naglalaman ng naturang banta. Naku, text message pala. Pero of course naman matatakot talaga ang mga tao, 'di ba? Matatakot talaga kung meron man o wala. Kayo din ang tumawag tapos kung natakot ang nasa opisina, okay, lights, camera, action. Grabe naman yung taong ito. Ang Office of the Vice President na lang daw ang gumagawa ng issue para pag-usapan. Uy, wag naman pong ganyan. Yan ang gumagawa na sila ng paraan daw para isisi sa iba at ma-divert yung issue at pumanig at maawa ang mga tao sa OVP. Style ng mga terorista na nasa libro yan. Nabasa ko na yan. Ay, libro mo yan. Hindi nabase yan. Lumang style daw ito ni VP Sara para maawa ang mga tao. Kailangan ba talaga maawa ang mga tao na gagawin ito ni VP Sara? Ay, grabe naman kayong gumagawa ng imahinasyon. Kung yung mga imahinasyon nyo na sa utak nyo, sobrang bangag talaga kayo. Yung mga imahinasyon nyo na si VP Sara ang ang gawa-gawa sa nito. Wag, lumang style, bulok. Anong lumang? Kalerke ang mga taong ito, no? Pati si VP Sara na wala sa OVP, sinabihan pang para ma-divert daw ang issue, para maawa ang mga tao sa OVP na gumagawa ng trabaho. Uy, grabe kayo. Hindi. Kayo ang gumagawa ng issue. Na-receive ng isang tao na may bomb threat through text. Of course, sino bang baliw na hindi matatakot? Ngayon, sabi nyo gawa-gawa ng mga taga-OVP. Naku, bangag yan. Bangag ang nag-iisip ng ganyan na gawa-gawa ito ng mga OVP. Tumahimik kayo. Wag na. Kumita na yung mga bulok-bulok yung kayo ang may bulok na style. So, gagawin nyo to para makauwi si VP Sara dito or pagmukhain yung irresponsable si VP Sara. Excuse me. Kahit nga nung time na nagbakasyon si VP Sara sa Germany, ang OVP ang unang namigay ng sopas, na mainit na sopas at ayuda sa mga taong nasalanta ng bagyo. Nasaan ba yung BBM nyo? Huli na. Huli na siya nagpa-meeting. Ang OVP is one of the office na kung saan agara at mabilis ang aksyon. At yung siraan ang OVP. Mahimik kayo. Kaya nga ito mga tao ito, mga fake news to eh. Kagaya ng ginawa ng China. Ito na, China, sinampal ang nagpakalat ng news, lalo na ang GMA News, na di umano humingi ng asylum si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa China. Nako, nagsalita na ang China GMA News. Nako, paano kaya nyo sasagutin? Kasi ang daming mga itong mga media, ito ha, sabi nila yung media ngayon, hindi sila fake news. Paano yan? Nag-react siya. Ito, GMA News. China allegedly rejected Rodrigo Duterte's request for asylum. Yan ha, galing sa China yan. Galing sa GMA News. Ito, GMA News puro. GMA News Online. Puro GMA News. Ngayon, sinagot na ito ng China. Ano ang sagot ng China? Ito, isampal natin sa pagmumukha nila ang sagot ng China. Para magising naman ang mga taong yan na puro paninira lang ang ginagawa nyo para siraan ang mga Duterte.
O eto kabibig, para magising naman kayo ng masarap na sampal galing sa China. 我愿特别指出，杜特尔 I would like to point out specifically that Mr. Duterte's visit to Hong Kong was a private vacation. O, tingnan nyo ha. So, napahiya kayo. So, don't tell me na magsisinungaling ito taga-China. Diba? So, next time, GMA, kumuha kayo ng credible na magbibigay ng impormasyon. Kayo pa naman sinasabing hindi kayo fake news. 尔特先生赴香港系私人度假行程。中方 China has never received a so-called application for asylum from the former President Duterte and his family to the Chinese government. O ano bang sinabi niyo, GMA News, na ni-reject ng China ang hinihingi asylum Duterte? Ngayon, paano i-reject kung hindi humingi si Duterte ng tulong sa China? Ano ba naman yan? Paano niyo pinagtagpi-tagpi ang news niyo, GMA? So nakakahiya. 'Di ba? One of the biggest networks sa Pilipinas nagpakalat ng fake news, sinampal ng China. 从未收到所谓杜特尔特前总统及其家人向中国政府寻求庇护的申请。对于某些无中生有 And for those so-called insiders who make things up or have ulterior motives, we hope that media friends, nako, ito na ang sinasabi ko. 或别有用心的所谓知情人士透露，希望 will carefully make their own judgments and not take any truths from what they are saying. Aguroy, naigo sa sampalong ang GMA News. Sa mga media outlets at mga media friends namin, careful po kayo na kumuha ng news. Make your own judgments and not take any truths from what they are saying. Careful po kayo. Nabiktima kayo ng fake news. Pinaniwala kayo sa insider niyo na galing sa isang reliable source ang nagsabi na humingi si Digong ng asylum sa China. O tingnan nyo, talagang reliable source ba yan? At na-reject ng China. 媒体朋友们认真甄别，切勿轻信。 Ano ka, bibig? Diba? Diba nakakahiya? Balitang-balita tayo sa buong mundo. GMA News, nakakahiya naman. Ano kaya ang inyong statement hinggil dito? Nako, makamago. Ay, nako, my goodness, mga kabibig. Kaya, ang nangyari, kabibig, alam nyo ba, si Maris Umali, isa sa mga taga GMA News, napahiya din, mga kabibig. Oo. Kahapon, the other day, meron kasing rally ang mga OFW natin sa The Hague, Netherlands. Paano ba i-pronounce? Mahirap i-pronounce. sa harap ng ICC ba di umano or sa isang area. Okay. Ito ang nangyari. Dinuduro-duro si Maris Umali ng ilang mga OFW at sinigawan na bias. Kung ikaw isang news reporter, napakasakit naman, no? Pero, baka immune na si Maris dyan, deadma lang siya. So, eto mga kabibig ang video na sinisigawan si Maris na bias. Ito na. Nakikita naman yan? Bayaran, guys. GMA bayaran.
Hala, sino bayaran? Hala ka, bayarang media. So yun kabibig, yun ang nangyari kay Maris Umali. Well, Maris Umali is just doing her job, kumukuha ng mga videos, at sana ibalita niya ito. Pero ang mga tao hindi mo talaga mapipigilan yung emotion nila. Lalo, meron silang nakita na hindi ka nais-nais. 'Di ba, sa maybe the way they reported or something, natural, it's a public opinion, it's their own opinion to shout out. Grabe 'no, talagang yung iba daw sinasabi, dinuduro-duro daw si Maris. Ay naku mga kabibig, Maris Umali, ano nangyari? Ito yung duro-duro ha. Tingnan mo na kabibig. Tingnan mo na. Ipakita ko sa inyo yung duro-duro. Dinuro-duro si Maris. Ang sakit naman yan. Oy, dinuro-duro ka pa. Tapos sigawan ka nga bias. Ito. Yan. Yan oh. Dinuro-duro talaga si Maris, no? Yan oh, dinuro-duro si Maris Umali, mga kabibig. 'Di ba? Napakasakit naman yan, te. Emotional damage, mga ganun ba? Hala, paano yan? Ano kayang reaction ni Maris Umali? Maybe sabi ni Maris Umali, this is part of my job. Wala akong magagawa, hindi na ako gusto. 'Di ba? So ito yung mga ilang komento ng ating mga netizen. Baka ireklamo kayo niyan sa embassy ni Maris ha. Kunwari si Maris pa-video-video tapos pag inilabas sa media iba na ang i-caption. Huwag naman gano'n. Hindi naman gano'n lahat, ano, 'di ba? Yan ang napala sa bias ng media. Kaya pati tuloy tauhan nila nababash. Tapos sasabihin walang respeto ang mga tao. Unang-una, kung may respeto lang sana ang mga mainstream media na yan ay para i-fair coverage, natural, respetuhin sila pabalik. She is now the most hated reporter deserved. Wala, grabe naman. Most hated reporter si Maris. Wala nang papel mga reporter, mas mabenta pa ang mga simpleng vlogger at content creator sa kanila. Kadami ng supporters ni PRRD, do you think mag-aksaya pa ba ng pera para sa binibintang ngayon mga trolls? Isip-isip, wala pang aksaya ng pera, pagbayad pa sa mga trolls kasi ang masang Pilipino na ang nagbigay ng totoong puso para kay PRRD. Yun mga kapipi. Yun pala ang pinopoint out ng mga netizen ngayon. Paano yan, Maris? Don't watch GMA and other biases media. Very disappointing. Maris, just go home. You won't control the real sentiments of the OFW. Tama. Dapat pinaalisin yung mga reporter dyan. Mali-mali na binabalita dito sa Pilipinas. Galay lang nandiyan now ang simod aning Maris. Kaulaw ba? Di ba? Maris, you're not welcome to their world. Just leave. Embarrassing. Yun mga kabibig ang mga komento ng mga ilang mga netizen after lang na napanood ang video. Tama ba yung mga komento nila? We cannot control their emotions. We cannot control their opinions regarding the situations. Kung ano ang nakita nila, ano ang naramdaman nila, ano ang naobserbahan nila. 'Di ba? Hindi naman pwedeng sabihin natin, "Uy, wag yan, masama yan, masaktan si Maris. Uy, wag ganun ha, masama yan." We cannot control people's opinions and views regarding the issues. 'Di ba? Ang hirap naman kung puro positibo lang ipo-post natin, 'di ba? Para lang to feed their ego, kailangan positibo ang ipo-post natin. Wag naman gano'n. Paano nila mapaganda ang kanilang craft kung walang mga negative comments, 'di ba? So, yun lang po mga kabibig ang ating Ladies Libak-Libak for today. So, number 1 balita natin, bomb threat sa Office of the Vice President. Ano to, fake news or pinaglalaroan lang ang Office of the Vice President? Sabi ng iba, to divert attention at paawa si VP Sara. Or sabi ng iba, para pagmukhaing irresponsable si VP Sara. Sunod, China sinampal ang nagpakalat ng fake news, lalo-lalo na ang GMA News na si Digong ay humingi at na-rejected ang asylum. Nako, sinabi lang siya na wala kami natanggap na application ni Digong. Pero paano yan? At itong si Maris Umali, dinuro-duro ng mga tao. Well, that's part of their job.
Ay nako mga bibig. So, yun lang po ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Ako, ang dami mga nangyayari sa Pilipinas, no? Very hot topic ang politics sa Pilipinas. Yung showbiz, parang tabunan ang issue ng showbiz, no? Parang bigla na lang tumamlay ang showbiz world. Mas grabe ngayon ang politics. Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.